Ngayon po, dadako na po tayo sa mensahe. Kung kayo po ay excited na sa mensahe natin, please type Amen. Okay, please type Amen. Acts chapter 5 ang ating pong magiging text ngayon pong sandaling ito. Acts chapter 5, babasahin ko lang po ang ilang mga talata mula po sa chapter na ito. Acts chapter 5, verses 26 to 29. Then went the captain with the officers and brought them without violence, for they feared the people, lest they should have been stoned. And when they had brought them, they set them before the council, and the high priest asked them, saying, Did not we straitly command you that you should not teach in this name? And behold, ye have filled Jerusalem with your doctrine, and intend to bring this man's blood upon us. Then Peter and the other apostles answered and said, We ought to obey God rather than man. Ito po actually ang magiging emphasis po natin sa ating message when Peter and the other apostles, responded doon po sa naging akusasyon po sa kanila. Ang sabi po nila, we ought to obey God rather than man. So the title of my message this morning, we ought to obey God. We ought to obey God. Manalangin muna po tayo. Dakilang Diyos, aming Ama, kami po'y nagpapasalamat sa iyo pong patuloy na pagpapala, pag-iingat, at paggabay sa bawat isa po sa amin. Thank you, Heavenly Father, for your everyday protection and everyday provision. We pray, O Lord, that this morning, as we come to you, as we listen to your precious words, may you again enlighten our minds, Heavenly Father. May you bless us and may you talk to us. Salamat po sa mga talagang patuloy na sumusubaybay sa ministeryong ito. Salamat din po sa iyong enabling grace na kung saan sa biyaya mo nakakaya po ng iyong lingkod ang pagmiministeryo sa mga uhaw at gutom sa katuwiran. I pray, O Father, that you will again reach our hearts, O God, through thy word, and may you continue to give me wisdom at puspusin mo po ako lagi ng iyong banal na Espiritu. Salamat po, dakilang Diyos. Sa iyo ko po ipinagkakatiwala ang mabungang resulta ng amin pong magiging pagsasalo-salo ngayong sandaling ito. Sa bawat lugar na kinaroroonan ng mga taga-subaybay, abutin mo po ang kanilang mga sitwasyon, abutin mo po ang kanilang mga pangangailangan, and I pray, O Father, that you will continue to help them, O Lord, sa kanila pong mga sitwasyon. Kagalingan po sa mga may karamdaman, kalakasan po sa mga may kahinaan, kapayapaan po sa mga may kaguluhan, at iling ko rin po, dakilang Diyos, na ikaw po ang siyang magbigay ng sagot sa mga may katanungan. Bless us, O Lord, we pray. For all of these things we ask, in Christ's most precious name. Amen. Amen. Okay, just for you to know the background and the context of our passage, ito po yung pagkakataon na si Peter at ang mga apostol ay sumunod sa utos ng Panginoon. Alam po natin na ang Diyos ay nagbigay ng maliwanagang utos sa kanila, and then ipinoint out po ng mga mananampalataya ay dapat maging saksi ng ating Panginoong Hesukristo sa kabuuan, sa pangkalahatan. Ang mga tunay na mananampalataya, particularly in the book of Acts, they have been commissioned and they have been commanded to go and preach the gospel, mga kapatid. Ito po yung maliwanag na atin pong binibigyan ng diin kapag po may mga missions conference. Mga kapatid, it is not just a conference, it is actually a reminder about the command of God, and it is good for all the believers to be reminded na tayo po ay inatasan at inutusan ng Panginoon na palaganapin po ang kanyang salita. So, popular na popular po in the book of Acts, yung pong chapter 1, verse number 8, lalo na po sa mga missions conference, at ito po ay dapat lagi-lagi maging paalala sa mga mananampalataya. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, and in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Kaya naman, gumanap po ang 120 na kinomisyon ng Panginoon. At ito nga po ay pinangunahan ng mga apostol, at makikita natin na sa chapter 2, naganap po ang Pentecost,
na kung saan si Apostle Peter sa kanyang atas, mga kapatid, at sa kalooban ng Diyos, buong katapangan, he stood up and gave his message. Ibinigay po niya ang kanyang mensahe, repent and be baptized every one of you sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. And according to the record in the book of Acts, chapter 2, okay, 3,000 souls professed. 3,000 souls got saved. Okay? Ang sabi po ng Bible, maliwanag na ang ating pong makikita na si Peter nung nangaral, marami po ang nanampalataya. Okay? Naligtas po ang 3,000 souls. Ang sabi po, at sila'y nanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama, sa pagpuputol ng tinapay at sa mga panalangin. Maliwanag na maliwanag po yan, mga kapatid. Then they that gladly received His word were baptized, and the same day they were added unto about 3,000 souls, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine, and in fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. And you know what? Hindi lamang po natapos doon. Sila po ay patuloy na nagpalaganap ng salita ng Diyos bilang pagsunod sa kung ano po ang naiutos ng Panginoon. Nakikita niyo po sa chapter 3 na sila po'y nag-perform ng miracle sa pamagitan ng layman. And then if you will continue to study that from chapter 3, after the healing of the layman, sa chapter 4, dahil nga po humanga na mangha ang maraming mga tao, si Peter at si John, ang ginawa po, muli sinamantala ang pagkakataon sa kaganapan ng kautusan ng Panginoon bilang pagsunod. Sa Acts chapter 4, makikita niyo po the second sermon of Peter. Siya po ay muling nangaral. At syempre po, as expected, kapag ang salita ng Diyos ay pinapangaral, so mayroon pong mga nananampalataya. But on the other hand, meron din pong mga negatibo. At ito na nga po. Makikita nyo po na sa naging kalagayan po nila sa kanilang pagsunod, they have been accused, they have been attacked, and they have been alarmed. Yes, sila po ay inakusahan, sila po ay inatake, matinding persecution po yan. At narito nga po, sa teksto natin, maliwanag po, inalarma po sila. Okay? They have been alarmed. At ito po ang malinaw na tagpo, mga kapatid, sa verse number 26 hanggang 29. Then went the captain with the officers and brought them without violence, for they feared the people, lest they should have been stoned. And when they had brought them, they sent them before the council, and the high priest asked them, saying, Did not we straitly command you that you should not teach in this name? So ito po yon, yung kanilang pagsunod na pinangaral nila ang patungkol sa pangalan ng ating Panginoon. And behold, ye have filled Jerusalem with your doctrine, and intend to bring this man's blood upon us. Sumagot po si Peter. Then Peter and the other apostles answered and said, We ought to obey God rather than men. So, ang topic po natin is about obedience. Ang magiging pag-aaral, ang ating pong magiging pag-uusap, ay ang patungkol po sa tinatawag nating pagsunod. At syempre po, as what I have mentioned to you po, ako po, dahil nga po sa tiningnan ko na po, na commitment ko na sa Panginoon, hanggat kaya po na makapag-share sa inyo every morning here in the Philippines o sa anumang oras po dyan sa bansang kinaroroonan ninyo. Naging commitment ko na po yan, na sa biyaya po ng Panginoon, hanggat may lakas, hanggat kaya, ako po ay patuloy na magbabahagi ng salita ng Diyos. At dahil po dyan ganyang commitment, mga kapatid, of course, I am very, sabihin nating always, in my mind, ako po ay nagiging sensitive kung ano po ang inilalagay ng Panginoon sa aking isip. And one of the things na ginagawa ko po, nire-recall ko po yung mga verses, yung mga talata po sa Biblia, even stories, even passages, and then doon po ako magdudwell hanggang sa makaform tayo ng message. At ito nga po, naalala ko lang po yung we ought to obey God rather than man. Of course, the good thing about our training, medyo familiar na po ako kaagad doon po sa talatang yon. Alam ko po ang pinaka-background, kaya nga kita nyo, naikwento ko pa sa inyo mula po sa opening ng Book of Acts hanggang sa makarating tayo dito sa chapter 5, na nililiwanag ko po
na ang mga Kristiyano ay nakakaranas ng akusasyon, ng atake, at ngayon nga po sa teksto natin, pag-alarma. At inaalarma po sila sa ginagawa po nila na pagpapalaganap ng Panginoon, ng pangalan ng Panginoon, na kung saan mga kapatid, ito po ay bilang pagsunod nila sa utos ng Panginoon. So, dahil po lagi ako nag-iisip, Lord, give me the message that I can share, kaya very sensitive po ako. Okay? At dito po sa ating pong topic, ang gusto kong sentrohan is obedience. Tapos, meron pong mga statement na kung saan doon po ako nagbigay ng tinatawag na pansin sa usapan ng obedience. Ito po yung ideyang we must obey, we will obey, and we should obey. Okay? So ito po mga kapatid, ang bibigyan ko ng pansin. We must obey. Okay? Mga kapatid, we will obey and we should obey. So kinuha ko po yung konseptong yan sa usapan ng pagsunod. Kinakailangan kong sumunod. Okay? Ako ay susunod at dapat akong sumunod. Okay? We should obey. Dapat tayong sumunod. Yan po ang ating bibigyang pansin sa ating po magiging pagtalakay ngayon. Alright, unahin muna po natin. Again, the context is very clear. Sila po'y pinagbabawalan na palaganapin ang pangalan ng Panginoon. Sila po'y pinagbabawalan na palaganapin ang mensahe, lalo na po ng kaligtasan. Ito pong lahat ng ito, ginagawa po nila Peter, ng mga apostol, ng mga mananampalataya bilang pagsunod nila sa Panginoon. Sapagkat ito yung ilang mga bagay na magandang ating pong maunawaan sa usapang pagsunod. We must obey, we will obey, and we should obey. So unahin po natin yung we must obey. Ito po'y as requirement, as our requirement. So kumbaga, because of His demand. Sa Bible po, mababasa nyo na ang Diyos po ay may mga kautusan. At dapat nating maintindihan na kung tutusin po, dapat masunod kung ano po ang utos ng Diyos. Kaya dapat tayong sumunod. We must obey. Ito po'y requirement because of His demand. Ito po yung gusto kong bigyan ng pansin ngayon, na sa usapang pagsunod, magandang atin pong maintindihan na ang Biblia po ay naglalaman ng mga kautusan ng Panginoon. And it is good for us to somehow realize that we have been commanded by God sa Kanyang salita. Kaya po maraming bagay na kailangan o dapat nating gawin sapagkat ito po ay utos ng Diyos. Tatandaan niyo po na sa usapang pagbibigay, meron pong utos ang Diyos. Sa usapang pagdalo, meron pong utos ang Diyos. Sa usapang paghayo, mayroon pong utos ang Diyos. Sa usapang pagpapatawad, mayroon pong utos ang Diyos. Sa usapang paglilingkod, mayroon pong utos ang Diyos. Ang Biblia po ay naglalaman ng mga kautusan ng Diyos, and for me, you and I should realize that we must obey our God. Kailangan po nating sundin ang ating Panginoon. Okay, ang unang concept po, because of His demand. Sapagkat inuutos po niya, kaya kailangan nating sumunod. Yung ikalawa po, yung concept na we will obey, ito naman as our response. Yung kanina as our requirement because of His demand. Ito naman po na konseptong gusto kong dalhin sa inyo, okay, as our response. We will obey as our response because it is our decision. Yes, alam natin, utos ng Panginoon yan, but let us face the fact that the Lord created us na meron tayong will. Ibig sabihin po, we can obey Him, we can disobey Him. Pwede mo siyang sundin at pwede mo siyang hindi sundin. So sa idea po nung we will obey, ang gusto kong pakita sa inyo, na ako at ikaw ay dapat magkaroon ng positibong tugon sa utos ng Panginoon. Na bagamat inuutos ng Panginoon yan, decision po natin. It is our decision to obey. So kaya dapat ganito yung pinakakaisipan natin. We must obey God.
Okay, sa part natin, as our response, we will obey God. Not just because it is demanded, but it is your will. It is your decision to obey. Kaya matamis po na ang ginagawa po natin ay desisyon po natin. Yung pagising po ng maaga, hindi naman po tayo obligado. Tama po ba? Pero tingnan nyo po ang ginagawa po ng napakarami sa atin. Sa puso natin, willingly, gumigising tayo ng maaga. Tinitingnan nating utos ng Diyos na ang kanyang salita ay ating pumbasahin, ang kanyang salita ay ating pag-aralan, ang kanyang salita ay ating pong pagbulayan, ang kanyang salita ay ating pong isapamuhay. So alam po natin yan. Pero kahit na po, masasabi po natin na dapat sumunod ang lahat, aminin po natin na meron pa rin pong mga hindi sumusunod. Bakit? Kasi nga po, pumapasok dito yung will ng tao. Kaya for me, yung idea po ng I will obey God, we will obey God, para pong siguro for better understanding. Kung natatandaan nyo po, when Joshua tried to challenge the people during his time, di po ba na parang ang isip niya, parang tentative yata yung mga tao, nagdadalawang isip yata sila. Now, ang naging importante kay Joshua is to emphasize his stand. Na talagang anuman ang pananaw ng nakapaligid sa kanya, anuman ang takbo at direksyon ng marami, ito po yung popular na statement po ni Joshua, but as for me and my house, we will serve the Lord. So tapos, di nag-express yung mga tao, kami rin, magse-serve din kami sa Panginoon. And then, ang sabi po ni Joshua, nay, you cannot serve the Lord. Bakit? Kasi may mga bawal ang Diyos po na sinusuway nila. Ibig sabihin, utos ng Diyos na sinusuway nila. May bawal ng Diyos pero ginagawa nila. Kaya ang sabi niya, nay, you cannot serve the Lord because He is an holy God. He is a jealous God. So ang gusto niyang i-point out, kung talagang gusto niyong paglingkuran ng Panginoon, sundin niyo siya. Okay? Yun po yung gustong i-point out po nitong si Joshua. And then sumagot po yung mga tao. Ano po ang sabi ng mga tao? Susunod kami sa Panginoon. At ang kanilang statement, napakaliwanag. Okay? The Lord our God will we serve, listen, and His voice will we obey. So ito ang dapat taglay po nating puso because of our realization about the goodness of God, because of our reverence to God, yung reverential fear, napakahalaga yan. Dahil sa ating pong takot sa Panginoon, yung reverential fear nga po, ganun din, yung realization natin kung gaano kabuti ang Panginoon, and then about doon sa pinaka-intensyon, why God is commanding us. Pag-aralan nyo po, yung mga utos ng Diyos, maganda po ibubunga sa atin eh. Kaya for me, ang dapat sanang response natin is obedience. Diba? Concerning God's command, it is good that our response is obedience, to obey Him. Kaya po yung concept na we must obey, ito as our requirement because of His demand. Ito naman pangalawang concept na ibinibigay ko sa inyo, ito po'y bunga lang ng aking pong, kumbaga, yung paglalaro ng isip ko po, dahil nga sa kagustuhan ko pong makapag-impart ng message sa inyo, yung concept naman na, I will obey God. We will obey God. Pansinin niyo po yun. Pagka ganun po ang statement natin, ang isip natin, that we will obey God, ang pasok dito, yun yung ating tugon. Ang ating pagsunod doon sa idea ng I will obey God, ito po ay response because it is our decision. Pasya po natin, mga kapatid. Kaya nga, hindi ba nililiwanag ko po sa inyo, mga kapatid, na sa Biblia po, meron pong mga ilan na pinagtatalunan ng mga tao na bakit ka wika na ang Diyos, hindi pa niya ginawa na ang lahat ng tao puro mabuti na lang ang gagawin. Well, of course, we are not in the position to question God about His design. We just need to learn and understand His possible reason. And this is what came into my mind. Ito po yung pumasok sa isip ko, mga kapatid. Why the Lord created man with choice, yung volition na tinatawag. Ang laging ginagamit ko pong illustration, sa human side,
Kung ikaw ay married, I am very sure that you will agree with me na hindi mo magiging kasayahan o kasiyahan na maisip mo na ang asawa mo, kaya mo lang siya napangasawa kasi wala siyang choice. Kasi obligado lang siya sa iyo. Hindi po masaya yon. Hindi po masaya na ang tao napilitan kung bakit pinakasalan ka. Ang matamis sa puso, yung ikaw ay nagpakasal sa tao na pinili mo at sa tao na pinili ka. Hindi ba ang joke ko pa nga dyan, yung salitang pinili at yung salitang pinilit, isang letra lang ang diferensya, pero ang laki po ng kaibahan kung ang pag-uusapan po ay yung pong impact nito, yung dating nito. Gaano katamis na ang kasama mo, pinili mo, at gaano kapait na ang kasama mo, napilitan ka lang. So malinaw po para maintindihan ng bawat isa. Because people sometimes are questioning God. Diba? Tinatanong nila ang Diyos, bakit kasi may kasamaan pa? Bakit tinayaan pa ng Diyos na ang tao gumawa ng mali? Hindi po Diyos ang salarin. Nilikha ng Diyos ang tao na may choice. Ngayon, kung ginamit ng taong mali yung kanyang choice, wag Diyos ang ihabla natin. Wag Diyos ang akusahan natin. Kasi ang taong nilikha niya, pwede naman piliin ng tama. So kung pinili ng tao ang mali, pagka ito po'y nagresulta ng hindi maganda sapagkat for sure, ang maling desisyon magdadala sa maling direksyon. So may consequence po yan. Now kung ikaw ang nagpasya, ikaw ang akusado. Kung ikaw ang nagpasya, ikaw ang may kaso. Kaya it is not right for us to question God. Ngayon, ang pinupunto nga po ng marami, bakit kasi hindi pa puro kabutihan na lang? Well, ito lang ang pumapasok sa isip ko. Kanina sa ilustrasyon ko, kung hindi tayo magiging masaya na yung pong taong kasama natin na obliga lang, maaaring ganun din po ang Panginoon. Na kaya po ginawa niya na ang taong nilikha niya may will, may choice, para po pwedeng maramdaman ng Diyos yung tamis na kaya nyo siya sinunod, hindi dahil sa obligado lang kayo, kundi sa inyong kusang puso, gusto nyo talaga siyang sundin. Kaya mga kapatid, nung pong niliwanag ni Joshua sa kanila yan, and then yung mga tao po na naliwanagan, because they realize the goodness of God, they realize what God did to them, you know what they say, okay? The Lord our God will we serve, and His voice will we obey. Maganda po mga minamahal na tayo bilang mga Kristiyano, desisyon natin na sumunod sa Panginoon. Maganda pong umaattend ka because it is your will. I will obey God. I will not forsake the gathering. Amen? I will give my tithes. I will give my offering. I will give, my thanksgiving. Ano man po yan. Mas maganda po. Kaya nga sabi ko, ang mga pastor, hindi naman dapat talaga namimilit ng tao. Sapagkat hindi sa ganung paraan nag-ooperate ang Diyos. Ito lagi tinatatak ko sa isip ko. Kung ang Diyos perpekto, hindi nag-operate na pinipilit ang tao, ako pa kayang tao na imperpekto ang mamimilit ng tao, I just need to teach the people the Word of God, I just need to remind the people about the will of God, I just need to encourage the people, but to force them, hindi ko po gagawin yan. Kasi po, hindi rin matamis sa Diyos pag napipilitan lang. Marami po tayong makikitang example niyan sa Bible. Kaya nga po, itinatatak ko sa isip ko po yan. Ang sabi po ni Peter, di po ba? Sa 1 Peter chapter 5. Malinaw na malinaw po ito. Sa verse number 2, feed the flock of God which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint. Kaya ang leadership na pilitan, hindi po yan ang kalooban ng Panginoon. Kasi po, ang nilikha ng Diyos, mga tao na may kani-kaniyang kalooban. So may kapasyahan po ang bawat isa. And again, it is good to be reminded that even in our giving, ayaw ng Diyos na napilitan ka lang. Every man, 2 Corinthians 9:7, every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. So importante na ako at ikaw dumating doon sa clear understanding na ang magandang ma-reach nating level, yung bang we will obey God. Isa po yan.
Susundin ko ang Panginoon as our response because it is our decision. Pasya po natin yan. After our realization, and then, dahil sa pagkilala natin sa Diyos, kumbaga, mga kapatid, maganda po na yung magulang mo, sinunod mo, hindi sa napipilitang kalooban. Hindi yung nagdadabog ka, hindi po yung palasagot ka ng sagot, lumalapastangan ka pa, ginawa mo nga pero halata na ang bigat-bigat sa kalooban mo. Kaya panahon na para itigil na natin na kinu-question natin ng Panginoon na bakit kasi hindi pa puro tama na lang. Hindi po kasalanan ng Diyos yun sapagkat malinaw na sa kanyang kapasyahan, Him being God, na sa kanyang kapangyarihan po yan, siya po ang nagdisenyo na ang tao na kanyang nilikha ay mayroong will. Kaya for me, sa usapang sovereignty ng Panginoon, God is still sovereign kahit ang tao nagpapasya because siya ang nagdisenyo, siya ang nagkaroon ng kapasyahan na ang lilikhain niyang tao may will. Therefore, kung ang tao nagpapasya, ang nasunod pa rin yung disenyo po ng Panginoon. And then, sa kanya naging disenyo, the good thing about God, sinasabi niya na pag sumunod ka, ito ang magiging bunga. Pag hindi ka sumunod, ito ang magiging resulta. Yan po ay lagi-lagi sinasabi ko sa inyo, behold, I have set before you this day a blessing and a curse, a blessing if you obey the commandment of the Lord your God. Hindi ka obligado na sumunod sa Diyos, pero ang pagsuway mo, may konsekwensya. Of course, everything na gagawin po natin, may magiging resulta, either positive or negative. Hindi naman pwedeng sumuway ka na, pagpapalain ka pa niya. Hindi naman po pwede yung magulang mo, panay na ang sagot mo, panay na ang paglapastangan mo, ang gusto mo, talagang, positibo pa ang magiging resulta sa'yo. Kaya kung paluin ka ng magulang mo, it is not because ang magulang mo pinupuwersa ka, kundi pinapaunawa ng magulang mo na ito ang kalalabasan ng hindi tamang ginagawa mo. So, merong paraan ang Diyos for us to realize that we need to obey Him. And it is good na ako at ikaw dumating doon sa punto na tayo po ay susunod sapagkat yun po ang ating decision. Amen? So, we must obey. Ang idea po is as requirement, our requirement because of His demand. Okay? Second, we will obey as our response because it is our decision. So, pangatlo po mga kapatid, we should obey. Kung tutuusin para pong pwedeng magkapalit po yung idea. Parang pareho lang po Lalabas na parang pareho lang po yung idea nung we must obey and we should obey. Alam niyo po, ni-research ko po yan. Ano po yung pagkakaiba nung dalawa? Kasi magandang maintindihan po natin na yung pagkakaiba nung dalawa. Di po ba? So, yung isa po, yung it is a must to obey God. Doon po, makikita nyo, mga kapatid, na dahil nga required po yan, mga kapatid. Yung isa po, parang ang punto is more of recommendation. Yung isa po, rule or law, pero ito po, yung we should, parang because of realization, magkakaroon ka ng tinatawag nating parang suggestion, na pasok pa rin yung will ng tao. So, nakukuha nyo po yung gusto kong ipunto. Halos pareho po yung idea ng we must obey and we should obey. Kaya lang po, doon sa idea ng we must obey, parang pasok po doon yung idea ng rule o yung tinatawag nating law. Yun po yung na-pick up ko po doon sa tiningnan ko pong kahulugan po niya. Yung difference po nung dalawa. Samantalang yung isa, para pong recommendation, and then pasok po ito sa realization. At sa puntos natin, gusto ko pong i-consider natin, yun nga po, una, yung idea po ng we must obey as our requirement because of His demand. Ikalawa po mga kapatid, we will obey as our response naman because it is our decision. Without anyone forcing us because of what we realize, yun po yung decision natin. Now, yung idea pong we should obey, ang idea po as our resolution. Kumbaga, yun yung ni-resolve natin after understanding so many things because it is our determination. Okay? Because it is our determination. Talagang, kumbaga mga kapatid, meron kang clear understanding and having that clear understanding at nakita mo na sa Biblia, yan po ang kalooban ng Diyos, ang determinasyon mo ngayon, susundin ko siya.
dapat masunod ang Diyos. Di ba? Dapat masunod ang Diyos. So, we should obey God. Dapat nating sundin ang Panginoon. Yung isa, kinakailangan nating sundin ang Panginoon. Lahat yan magkakaugnay. Naglaro lang po sa isip ko na bigyang pansin yung idea po na yung isa, requirement kasi. Kumbaga, rule. Yung isa, response. Meron kang desisyon. Di po ba? Ibig sabihin, binigyang pansin, binigyang weight yung pagpapasya mo bilang tao. Yung pangatlo po, yung resolution. Because it is our determination. That is exactly what we can see in the example of Joshua, na kahit ang mga tao po, di ba, in-encourage niya, and the people realized that we should obey the Lord. So yun ang pinupunto niya. Dapat nasusunod ang Diyos sa buhay natin. Dapat ang Diyos ang nagahari sa buhay natin. Dapat kalooban ng Diyos ang maganap. Diba? Parang ang punto po, we should obey God. And then, maliwanag na sinabi rin po niya na hindi po pwede, nasasabihin natin, susundin natin ng Diyos, paglilingkuran natin ng Diyos, tapos sinusuway natin siya. Hindi po pwede yun. We should obey God. So kaya dito, ang gusto ko po, mga kapatid, bigyan po ng emphasis sa atin, yung bang idea po na ang usapan ng pagsunod sa Diyos, halimbawa, doon po sa una, di ba? Doon sa una po, kung tinitingnan natin na ito po'y command or requirement. So, ang maganda po, obedience by compliance. Yung as our compliance, di po ba? So, ibig sabihin, magko-comply po tayo sa kung ano yung nire-required. Okay? Yung ikalawa naman, dahil nga ang pinag-uusapan naman, response, dito po, choice naman. Obedience by choice. Okay? Dahil yun ang pinagpasyahan mo. And then, yung pangatlo po, commitment. Diba? So, because of our obedience, okay, because we believe that we need to obey God, we will comply. We must obey God. So, we will comply. We will obey God. This is our choice. We will choose to obey. And then, we will commit. We will be committed na ating pong sundin ang ating Panginoon. Now, dito po sa ating naging pagtalakay, mga minamahal na taga-subaybay, nakita ko po na ang obedience po ay isa sa napakahalagang turo ng Bible sapagkat magdidetermine po ito ng pinagpalang buhay at mapapariwarang buhay. Hindi po pwede na susuway ka sa Diyos na mapapaayos ang buhay mo. Hindi po pwede na susuwayin po natin ng Diyos, maganda ang iriresulta nito sa buhay natin. So we need to understand, we need to realize that, and that is why I can say it is very, very good and it is a blessing for us to hear this message because this message, di ba, can serve as a reminder. Pwede po itong maging paalala po sa atin na ang talagang pinakamaganda, kung pwede nga, sa usapan pong Kristiyano na, dapat wala ka ng other option but to obey. Dapat iyon na kaagad ang mindset natin, to always obey the Lord. So sa context natin, malinaw. Inakusahan na, inatake na, inalarma pa, pero confidently, with brevity mga kapatid, with boldness, ang sabi niya, we ought to obey God rather than man. So by this, we can see that we need to obey Him first. We need to obey God first before anyone else. Bago ang magulang mo, Diyos muna ang sundin mo. Bago ang pastor mo, Diyos muna ang sundin mo. Bago ang pangulo, ang Diyos muna ang sundin mo. Bago ang teacher mo, Diyos muna ang sundin mo. Bago ang boss mo, Diyos muna ang sundin mo. Or, gagamitin ko po yung salitang higit. Higit sa boss mo, higit sa teacher mo, higit sa magulang mo, higit sa pastor mo, higit sa pangulo, higit sa kahit kaninong tao na nakaposisyon dito sa mundo. Higit ang Diyos na dapat sundin. Mas dapat sundin ang Diyos kaysa sa kanino paman. Kaya kahit to pastor, pagsablay at lihis ang turo sa salita ng Diyos, hindi ka obligadong sumunod sa pastor.
Dapat mong masundin ang alam mong salita ng Diyos. Kung yan po'y maliwanag sa iyo. Diba? So, ang Biblia nagtuturo na igalang natin ang mga magulang natin, di po ba? Pero po yung pinagagawa ng magulang natin, kahit sa mag-asawa, kasi masyado na mamagnify na ang babae dapat pasakop sa kanyang asawang lalaki. Opo, pero kinakailangan ayon sa takot sa Panginoon, ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya kahit misis ka at mister siya, pag siya salungat, magkaiba sila ng Diyos, sumunod ka sa Diyos kaysa sa mister mo. Ganun po ang idea, mga kapatid. Diba? Kahit pastor mo ko, kung nakita mo na hindi naman salita ng Diyos yung pinagagawa ko sa iyo, yung salita ng Diyos ang sundin mo, higit kaysa sa akin. Yun po ang gusto nating maging klaro sa bawat isa. Okay? Obey Him first. Ikalawa po, obey Him fully. Sundin po natin siya ng lubos. Kasi kaya po hindi mangyari ang magandang bagay sa buhay natin, minsan half-hearted po tayo eh. Minsan moody po tayo. May mga pagkakataon po na talagang ganadong-ganado kang sumunod. Kasi nga dumidepende ka sa mood. Pag sumunod tayo sa Diyos, yung lubos, obey God first. Obey God fully. Talagang sundin mo ang Diyos ng lubos. Huwag kang gagaya po kay King Saul, na sumunod lang din, hindi pa nilubos, kaya sa harapan ng Diyos, pagsuway pa din. Kasi yung hindi mo lubos na sundin kung ano yung eksaktong sinabi ng Diyos, pagsuway din po yun. Dahil ang tunay na pagsunod, yung kamukha po ng ginawa ni Noah, yung kamukha po ng ginawa ni Abraham, yung kamukha po ng ginawa ng mga masasabi po nating inatasan ng Diyos sa Bible. 'Di ba? Ang sabi po, according to all that the Lord commanded him, so did he. Ang idea po doon sa Genesis chapter 6 verse 22, I think, doon po sa storya ni Noah, na pinagawa siya ng kumbaga napakahirap na bagay, pero sinunod niya. Thus did Noah according to all that the Lord commanded him. That is sometimes our problem. Yung pagsunod natin hindi fully, mga kapatid. Doon lang po sa pagdalo sa church eh. Umattend ka na rin lang ng umaga, hindi ka pa umattend ng Sunday school eh, hindi lubos. Diba? Hindi ka nagbigay ng buong linggo mo talaga sa Panginoon, hindi lubos. So, we need to obey God. Obey God first, obey God fully, and obey God faithfully. Sundin natin ang Panginoon, mga kapatid, lagi. Hindi dapat doon sa panahon lang na talagang ikaw ay masasabi nating maganda ang nangyayari. Sa lahat ng sitwasyon sa buhay, sundin po natin ang Panginoon. At ang pagsunod sa Diyos, pagsunod na may katapatan. Amen? So, I do not know kung nakatulong po sa inyo, yung malikot na isip ko po, sabi ko, yung mga statement, we must obey God. We will obey God. Okay? We should obey God. Nakita ko doon sa we must obey God, di ba, as our requirement because of His demand. Doon sa we will obey God as our response because it is our decision. And then, we should obey God, mga kapatid, as our resolution. I-resolve mo sa puso mo because it is our determination. So, at sa usapan ng pagsunod sa Diyos, dapat po mga kapatid, obey Him first. Obey Him fully. And obey Him faithfully. Kaya ang pwede mo itanong, matatakot ba ako sa tao o susunod ako sa Diyos? Diba? Will I fear man or I will follow God? Yun yung idea po mga kapatid. Kung kayo po'y nasa iba't ibang bansa, ang tanong, susunod ba ako sa kanilang kultura? Para pong si Daniel, napunta sa Babylonia, sinakop sila, inalipin sila, ini-influensyan sila. Pero ako ba'y papaapekto? Masusundin ko ba yung kultura nila o masusundin ko ang Diyos sa kanyang salita? Okay? So ako po ba mga kapatid ay makikicompromise, makikisama sa mundo? Ako ba'y will I stand in the world or with the world or I will stand with the Word. Diba? So, yun po ang po pwede nating maging konsepto sa lahat ng ito. Kasi, eksakto po,
inakusahan sila, inatake sila, inalarma sila, but the answer, the response of the apostles sa leadership ni Peter, we ought to obey God rather than man. I am telling you this morning, I am telling you, brethren, it is always right. It is always good. And it is the best thing na magagawa po natin to always obey the Lord. Paalala, we ought to obey God. I hope and I pray na pinagpala tayong muli ngayong sandaling ito sa ating pong mensahe at nawa matapos nyo pong mapakinggan, pagbulayan po natin. Pag-isipan po natin, pag-aralan po natin kasi it is good to develop the attitude that every time we listen to the preaching of God's Word, ang talagang iisipin natin, ano yung para sa akin, Panginoon? Ano yung dapat ko pong i-apply sa mensaheng ito? Ganun po dapat ang takbo ng ating pong mga kaisipan. Don't just listen. Be sensitive to the moving of the Holy Spirit. And if there is realization sa iyong naging pakikinig, you better pray to God that God will give you strength, to give you strength and grace so that you can apply the message. Yun po ang tunay na pakinabang sa pakikinig ng salita ng Diyos. I hope and I pray na muli po, na bless po tayo ngayong umagang ito sa ating po naging pag-aaral. Let us pray. Our gracious, loving Father, we thank you and praise you for blessing us this morning through thy word. Thank you for giving me wisdom. Thank you for giving me strength. Thank you for giving me this passion, Heavenly Father, because I know that it is your will to bless us, to bless your people, to enlighten our minds through thy words, Heavenly Father. Thank you for calling me. Thank you for enabling me. Thank you for putting me into your ministry. And I want to obey you, Heavenly Father. I pray that you will continue to work in the lives of your people and may this ministry be a blessing to all of us. Panginoon, muli ko pong inilalapit sa iyo ang himala para sa mga may karamdaman. Nawa ang mga may imposibleng kalagayan ngayon, ito po ay iyong maabot sa iyo pong kapangyarihan. Ingatan mo po kami, dakilang Diyos. Bigyan mo po ng masarap na pahinga ang mga kapatiran naming nasa ibang bansa. At gayon din naman, Panginoon, bigyan mo kami ng lakas at magandang araw para sa aming mga gagawin, dakilang Diyos. Nawa napinid sa puso, natanim sa isip at puso namin na ang dapat lagit-lagi, ikaw ang aming sundin. At nawa na-realize din namin na tama lang na ikaw ang masunod sa aming buhay. Muli po, maraming salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin, dinadakila at nilulwalhati sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.